bago pa naging church, bago pa naging pastor, si Pastor Jan, nagba-Bible study lang muna siya. Okay? Hanggang pinanganak yung concept, binigay ni Lord yung vision, hanggang sa na-ordain siya bilang pastor. Wala pa po ako, existing na ang JCCIM. Okay? So meaning, ang pastor talaga natin, si Pastor Jan. Okay? Then, si Pastor Jan, no, ay ating senior pastor. Meron po tayong tinatawag na administrative pastor. Okay? Now, si Pastor Luciel po yan. Okay? Lagyan na lang natin ng A para, pero sa informality kasi, Pastor Luciel. Wala kasing English na pastora. Okay? Ginawa na natin ng Tagalog kasi ito tayo pag Anghelo, pag babae, Anghela. Okay? Pastora, sige. Pagbigyan na natin. Pastora, Luciel. Okay? Siya ang ating admin. Okay? Kumpletuhin natin kasi hindi pwedeng hindi kompleto. Administrative. Minsan yung katamaran kasi, no? Yun yung dahilan na nadidisgrasya. Kaya nagkakamali. Administrative pastor. Okay. So dito muna tayo sa kanilang functions. No? So si Pastor Jan, overall, lahat about sa discipleship, evangelism, preaching, house-to-house Bible study, lahat yan yung main thing ni Pastor Jan. Okay? So, tingin muna tayo dito ha. Gusto ko yung attention natin nandito lahat kasi crucial to pag hindi natin uulitin ko naman ito sa susunod na taon. Okay? Then, si Pastor Luciel naman, administrative pastor, meaning, hindi pa nagsisimula hanggang sa pagtatapos ng lahat ng gawain at pinaka malalaki at maliliit na detalye, hindi ko na isusulat dito, sa kanya po yun. Okay? Paano po yung basa? Example, kuryente. Okay? Siya yan. Sa tubig. Okay? Example pa lang yun. Kami ni Pastor Jan, lahat ng aming ginagampanan. Okay? Ang nag-evaluate niyan, si Pastor Luciel. Okay? Meaning, kung wala ang administration, okay, walang administrative pastor, hindi makaka-function ang senior pastor, hindi makaka-function ang music director, hindi makaka-function ang Bible study leader, lahat walang function kung walang administration. Okay? So, meaning, okay, dito sa ministry na ito, sa JCCIM, ang ating kinikilalang pastor overall, si Pastor Jan at si Pastora Luciel. Malinaw po ba? Okay? Hindi si Pastor Angelo. Okay? Ano si Pastor Angelo? Okay. Ako ay aso. Tawa si Erwin, no? Aso. Alam niyo yung aso? Wala na idea na yung aso? Associate. Okay, hindi ako aso. Hindi ganun, ha? Associate. Ibig sabihin ng associate, pwede pa akong madagdagan. 5 associate, 6 na associate, 7, 10, 12, 20. Okay, pero sa ngayon, ako muna. Okay? Double S, no? Associate. PDR. So, dapat dito pala yan. Pastor Angelo na lang. So, yan. Ano ang trabaho ni Pastor Angelo? Ang trabaho ko lang ay, okay, tumulong sa senior pastor. Kung, di ba, sa jeep, merong reserbang gulong. May reserbang gulong. So,
So, pag na-flat yung isang gulong, automatic kukunin yung reserva. So, ibig sabihin, sa dami ng gawain ni Pastor Jan, tabing ilog, Marilaw, tapos dito, at sa iba pa, kapag na-flat tire na si Pastor Jan, hindi na niya kayang i-accommodate lahat, yun na yung trabaho ko. Diyan ako papasok. Ayan. Kaya, katulad ngayon, ako ang nagpapaliwanag, di ba? So, ang ginagampanan ko ay nag-a-associate ako. So, nagiging, katuwang. So, sa Bisaya, yung tuwang, di ba na, natihaya. Okay. So, ito ang format natin. Okay? Sa ngayon, ang church structure natin, hindi pa natin mabubuo to, kasi, ito pa lang. Wala pa po tayong, okay? Parts. Example, dapat meron tayong, meron tayong men's and women's ministry. Example. Dito yung tinutukoy ko. Example na lang to. Wala pa tayong maituturo. Papayag ka ba, Lawrence, ikaw mamuna sa mga men's, mga 60 years kung kasama mo? Diba? Wala. Kasi lahat kayo mga kabataan. Okay, so, ito, dito sa Manolos, hindi pa. Wala pa eh. Ngayon, ano pa sunod natin dyan? Meron pong mga tinatawag natin na mga elders and deacons. Itong pagpapaliwanag dito, doon na sa discipleship ko ipapaliwanag ito, ano ang trabaho ng elders, ano ang trabaho ng deacons. Okay? Hindi kayo maingit kasi matututo kayo nito. No? Pagka nagkaroon kayo ng mga organization, organizational chart, ganito ang pagkagawa. Then, sa ngayon wala pa. No? Mga Bible study leader, ES, leaders. Sa ngayon wala pa kasi magsisimula pa lang tayong magturo. Diba? So wala pa. Kailangan meron tayong dapat youth leader. So sa ngayon, ano pa, ini-engage pa namin kayo, konti-unti. Okay? Titingnan natin kung sino yung sabihin natin kung pwede. So pag sinabi ni Pastora, ay ito pwede na itong Pastora nilo. Pastor Jan, pwede na to. So, kaya tayo mag-go. Tapos maglalagay tayo ng example na lang, music director. Okay? Kasi, bilang associate pastor, mas mapapagaan ang ministry na gagampanan ko kung itong trabaho na to hindi ko na gagampanan. Diba? Kasi parang 3-in-1 coffee tayo dito. No? Pastor ka na, musician ka pa, ikaw pa yung Christian worship leader, at the same time, janitor ka. Diba? So, all in. Now, magiging ganito yan, okay? Magiging ganito yan kung yung ating pag-uusapan ngayon, okay? Pag-uusapan ngayon, ma-achieve natin within this year. Talapakan natin si Lord, talapakan. Okay? So, may gusto po ba kayo idagdag, Pastora, bago tayo mag-proceed? Mamaya na. Okay, sige. So, buburahin ko na to, ha? Malinaw na walang tanong patungkol dito? Okay. So, yun. Bakit ko po, habang nakatalino, nagsasalita nyo, para di masayang yung oras. Bakit ko po pinaliwanag yan? Kasi baka mamaya, nagkakalituhan yung iba. Doon sa John 3:16, may pastor din. Doon si Pastor Gary, may Pastor John din sila. Doon din si Pastor Man. Tapos, si Pastor John, Pastor Ado, yung Pastor Angelo, under ng ministry doon. Which is, technically, hindi po kami under doon. Kasi ang lisensya namin, hindi galing sa John 3:16. Okay? Malinaw? Okay. Thank you. Pero hindi kami, goods kami. Every week kami nakikita.
Okay, kumakain kami, nagkakape kami. Ayan, ganun kami. So, solid yung aming samahan dito sa Malolos. No? Okay. Dito tayo sa una, yung binanggit ni Pastora, discipleship. Halos lahat naman yata dito involved sa music, no? Lahat tayo sa music ministry. So, discipleship, letter A, represents letter A. Ang kailangan po natin sa bawat isa, I'm talking about lahat ng involved, youth and mga junior. Okay? Ang junior is 12 pababa. Sino 12 pababa dito? Oh. Ilang taon ka na, Sam? 10. Okay, ibig sabihin junior ka pa. Okay, si Ervin. 13, hindi ka na junior. Okay. Junior ka. Okay. A. Ang kailangan po natin dito, okay, availability. Okay? Yun yung pinanggit ni Pastora kanina, na meron ka talagang time. Time. Pagka nag-practice, o kaya may mga special occasion, example, maliligo sa dagat. Ay, Pastora, hindi po ako makakasama. Sa susunod na lang na linggo, ano kung gagawin sa susunod na linggo? Maglilinis tayo sa buong bulihan. Meron po akong time dyan, maglinis. Pero yung maligo sa dagat, wala talaga akong time. Napakasipan mo naman. Okay? Availability. Kasi, sinong tuturuan kung wala ka? Diba? Hangin. Diba? So, importante, nandiyan ka, kasi, meron kasing kasabihan, para maging effective ang isang samahan, kailangan, group 1, ito problema kasi, meron gustong magturo, pero walang gustong matuto. Kunyari, ako, gusto ko magturo ng music, gusto ko magturo ng about sa, sabihin natin, Bible study. Wala namang gustong matuto. So, hindi magiging effective yan. Okay? Mekos yan. Diba? Number 2, merong gustong matuto, gusto mong matuto. Kulit ka ng kulit. Wala namang gustong magturo. Diba? Gusto kong matuto mag-drums. Tapos, pagpunta ko naman sa church, ang pinapagawa sa akin, pinapagarbin ako. Diba? Diba? Hindi mag-effective. Diba? So, may gusto magturo, ayaw magtuto. Merong gusto matuto, ayaw naman magturo. Paano maging effective? Kapag merong gustong ay student, okay, and teacher. Pag tandem yung dalawa, ang ano niyan, merong success. Kasi ang tunay na success sa buhay, tingin kayo dito, tingin na mabuti. Ang tunay na success, hindi yung dumami ang pera mo sa bangko. Hindi yung nagkaroon kang magandang trabaho. Hindi yung nakabili ka ng magandang damit. Ang tunay na success, tingin. Ang tunay na success, yung mayroong tinatawag na successor. You multiply yourself. Okay? Example, si Hana. Pag na-multiply ni Hana yung sarili niya, marami kang madidevelop na puro Hana. Okay? 10 Hana, 10 Naomi, 10 Venus, 10 JC, 10 Erwin. Kasi, ang tunay na success, meron kang successor. Example na lang. Anong gagawin ng taong mayaman? Siya ang may-ari ng lahat ng lupa sa Pilipinas. Tapos wala naman siyang anak, wala siyang kamag-anak, siya lang mag-isa pag namatay yan. Anong nangyari? Walang nangyayari. Sa lahat ng pinunggan mo, hindi mo naman madadala yan. Kahit nga yung libag natin, hindi natin madadala yan.
Hanggang dito lang yan. Diba, naligo ko yan, nagtanggal na lipa, kinabukasan, meron ulit. Yan, you see? Hindi mo madalala yan. So, kailangan merong tinatawag na successor. At, eto, nung magsimula tayo sa ministry, since si Pastor Jan ang tinatawag po nating vision keeper, ibig sabihin, sinuportahan ito ni Pastora Luciel. Okay? So, inaprubahan. Ngayon, ako, dahil isa sa aking passion ay ang pagtuturo ng music, no? At pagtuturo din ng about sa Bible, no? So ngayon, pag sinabi ni Pastor Jan, sinabi ni Pastor Luciel, magkakaroon tayo ng training. Kasi gusto kong maturuan si Naomi, si Iris, si Hannah, si Arian. Sama na natin si Tim, example, para matuto sila. Kaya tayo na tuturo. So, ang nare-recognize na, si Pastor Angelo nagtuturo ng music. Sabi ni JC, ni Ervin, ni Sam, at ni Venus, ni Miel. Si Pastor Angelo nagtuturo ng music. Ako lang yung nagtuturo, pero ang dahilan bakit nagtuturo ako, si Pastora Luciel at si Pastor Jan. Kasi kung hindi dahil sa kanilang desire at sa kanilang intellect na meron silang plano na kayo ay matuto, ba't ako magtuturo? Di ba? Manood na akong YouTube, mag-Netflix na lang ako. Masipol-sipol. Tama? So, nakuha niyo yung point. Lahat ng ginagawa ko ay nasa ilalim ng authority ni Pastor Luciel at ni Pastor Jan. Ganon. So, kailangan natin availability. Okay, ngayon, bukod kay Kerwin, kasi ito si Kerwin, nag-aaral ito sa Marincoque. Pero pagka nandito siya, lagi niya siya available. Available pa naman na lang? Available daw pa na. So, available si Kerwin. Sa time mo, sa Panginoon. Para malinaw. Kailangan bukas, uwi na to? Uwi na to siya bukas. So, pero, looking forward, pag graduate si Brother Kerwin, pagbalik niya dito, hanggat nandito siya, no, always welcome siya dito. Pero pangalan natin si Lord. Kasi, alam nyo, i-treasure nyo yung time na magkakasama tayo. Kasi hindi habang buhay magkakasama tayo. Hindi habang buhay. Yung iba dito, si JC, talagyan natin, graduate dito. Ano bang course kukunin mo, JC? BSBS, Bachelor of Science in Organizing Shop. So, example, gano'n. Tapos, doon ka nagkaroon ng business sa Europe. Di ba? Alam ka naman na hindi mo yun, pupuntahan. Di ba? Doon ka i-bless ni Lord. Pero sa ngayon, habang nandito ka pa, nag-aaral ka pa, i-enjoy natin. Ha? Tapos maalala niyo, magkikita tayo, sabihin ni JC, Pastor, may binili akong keyboard dito, kailang papalitan ko na po kasi luma na. Last week ko lang binili. Bigay ko na sa'yo, Pastor, okay lang ba? Diba? Pwede mo nang gawin yan kasi binless ka na ni Lord. Okay? So, time. Pahalagahan natin yung time kasi ang time hindi na yan bumabalik. Meron bang time, orasan na patras? Wala, pag meron, bigyan nyo ako ha. Okay. Next, B. Okay. You must be born again. Okay. Born again. Ibig sabihin, na ipanganak ka muli. Naalala, sino dito nakaalala na nag-pray tayo at tinanggap niyo si Jesus as ang kamay? Naalala niyo pa ba anong petsa yun? Yun yung birthday nyo. Ang birthday nyo, yun yung spiritual birthday. Sino dito nakalala? Kailan niya tinanggap si Jesus? Nasa kamay. Meron ba? Si Brother Kenneth. February 27.
2018. O, naalala mo? Lakpakan natin si Lord. Ha? So kahit hindi mo man sana matumpok yung saktong petsa, kahit yung buwan na lang sana, no? At tinanggap po si Jesus, May yun eh, May. May 2000. O, ganun, example. Kasi ako, di ko na talaga maalala eksaktong petsa nung tinanggap ko si Jesus, pero yung month, naalala ko, year 2000, millennial bag, okay? Tinanggap ko si Jesus. Okay? May. So, ang tawag dyan, spiritual birthday. So, I see to it, liban lang kay Tim, kasi si Tim, hindi pa siya considered, kasi, ano pa siya, yung isip niya, innocent pa yan. Innocent. No?